Showbiz Fanatics. Attorney Annette Roson, ang presidente or owner ng nasabing kumpanya, abay ayaw ipamigay si Alden Richards. Magpatuloy sa ating updates for today's video. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat. Hindi pa man natatapos ang ilang mga proyekto ni Mr. Alden Richards ay marami na pong mga actors and actresses ang pumipila para po makasama ang isang multimedia star na si Mr. Alden Richards. So dahil po dito sa isang interview ng ilang mga starlet at hindi lang yun, pang Viva Max, itong si Mr. Alden Richards, marami pong mga Viva Max artists na talaga nangangarap na makasama si Alden Richards bilang kanilang mga leading man. So dahil po dito nagkaroon po ng kaisipan ng ilan na papayagan kaya nitong si Attorney Annette Roson, yung kanila pong Sparkle, GMA Sparkle, na parang siya yung namumuno o siya yung nangunguna or nagmamanage yung mga artista po ng GMA Sparkle artist, na maipartner itong si Mr. Alden Richards sa ilang mga Viva Max or starlet na matatawag sa showbiz industry. Sa MediaCon nga ng GL or Girls Love movie ng Viva Max na Tropol, natanong ang tatlong sexy stars na mga bida sa pelikula ni Director Aya Topacio kung sino ang mga gusto nilang makasama sa pelikula. Sabi ng isa, si Audrey Avila ay napili ang aktor na kasama nila sa movie na si Errol Carmelo dahil bukod sa marespeto ay maalaga sa hygiene. Ibig sabihin, mabango si Guy at naglilinis ng katawan bago sumalang sa love scene. And of course, natanong din si Sahara Bernales. Silang magkakasama sa movie pa rin ang gustong makatrabaho dahil komportable na siya. Gaya ni Audrey, gusto rin niya si Errol dahil nang maalaga sa katawan. Ang tanongin kung bukod kay Errol at ibang mga kalalaking taga Viva Max, kung sino pa ang gusto niyang makasama. Sabi niya, si Alden Richards ang sagot ni Audrey. So parang napakataas ng pangarap ni Audrey, na isang Viva Max na gustong makapareha nga si Alden. Si Alden din ang naging sagot naman ni Ara Alonso sa isa pa sa mga bidang babae sa pelikula. Anyway, streaming on September 6 sa Viva Max Tropol tungkol sa relasyon ng tatlong babae at Errol lang ang lalaki. Exciting, shocking, and daring ang mga eksena. At tuwing natatapos ng kuna ng eksena, tinatanong ng cast kung totoo bang nagawa nila ang pinapagawa ni Direk Aya sa kanila. Alam natin kapag Viva Max po yung mga movie, talagang may mga maiinit na eksena dyan, Kaya naman medyo napataas ang kilay ng ilang mga netizen at ng ilang mga Aldenatics na nangangarap na makasama siya sa isang movie. Alam niyo po, bago po umuli na parang magkaroon ng movie, itong si Alden at si Miss Catherine Bernardo, talagang marami pong pag-uusap. Kumbaga parang dumaan talaga sa napakahigpit na usapin bago po i-partner si Mr. Alden Richards sa ibang network. Ganun po kahigpit ang GMA Sparkle. Dahil syempre kung tutuusin kasi or kung i-rate natin si Alden Richards bilang artista po ng GMA, siya po yung nasa tinatawag na A-lister, number 1 artista po yan. So sa lahat ng proyekto, laging priority ang Alden Richards. Kung hindi babagay sa kanya or hindi babagay sa kanya ang isang proyekto, binibigay sa iba. Talagang yung mga malalaking project ng GMA, talagang Alden Richards lagi ang una. So napaka-imposible naman na isabak siya sa Viva Max, diba? Parang napaka-wholesome naman ni Alden Richards para ipasok sa mga ganong klase ng pelikula or ganong klase ng tema ng isang proyekto sa showbiz. Kaya naman sabi ng ilang mga Aldenatics at mga netizen ay mangarap na lang daw sila ng gising. So dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest update. Unang komento mula kay Ma'am Josephine Jones. Sabi niya, this is Kat Den Channel. Congratulations, you have 100,000 subscribers. You made your money that permin. Many don't believe that an intimate relationship between Alden and Catherine will or had developed. Quiet many fans have been believed or blinded who is real Alden. I believe in Jobert, although I'm not fond of him. He knows one to no one. There are bloggers of his kind verbalize the sama what Jobert had said. The three stooges are also big time fans of Alden, the same as his channel, trying hard to convince weak-minded fans that relationship between Catherine and Alden had developed. I hope they maintain their sanity. So, hindi natin alam kay Ma'am Josephine kung naniniwala ba siya sa Catherine or not, kasi many times na nilalagpasan, maraming beses po kasi niyang sinasabi na she really believe sa Catherine. Pero may mga
pagkakataon din na hindi siya naniniwala. So, saan ba talaga, Ma'am si Josephine? Nalilito na kami sa'yo. So, anyways, tama naman sinabi niya yung kanyang assessment na parang si Jobert makakatniel. Si Miss Christopher Min naman, ang kanya po talagang inaay ay ang katnin. Kaya talagang magkakaroon ng pagsalungat dun po sa kanilang mga statement dito po sa kanilang channel. Kaya wag na tayo magtaka. Pinaka legit dyan is yung announcement na magaganap between Catherine and Alden. Sabi pa ng isang viewer, naku po, wag kayo maniwala dyan kay Jobert, solid katniel yan. Sabi nga ni Alden, kung makita niya na ang babaeng para sa kanya o mamahalin niya, all out siya, itotodo niya yung pagmamahal niya. Which is true, narinig ko po yan sa kanyang isang interview na parang sinabi niya na pag nandun na daw siya into a relationship na siya, is talagang parang maglalaylo siya sa showbiz. Parang hindi na po girlfriend ang hanap ni Mr. Alden, yung hanap niya na talaga yung lifetime partner parang ganun kasi sa age niya masasabi natin na he's ready to settle down. Nung tinanong nga siya na if he's really ready, sabi niya, yes, I am. Ganun yung sinabi niya sa kanyang interview. Kaya no wonder kung bakit sobrang piling-pili at napakaingat ni Alden Richards when it comes to dun sa kanyang love life. Talagang umaga sinasala niya at pinag-iisipan ng todo kung sino ba talaga yung babaeng pakakasalan niya for the rest of his life. Sabi naman ni Hanifa Abdullah, basta ako Kadden, super bagay silang dalawa, pareho ng ugali at malaki ang pananampalataya kay God. Sobrang bait pa nila, saka alam ng lahat na napakabuting tao ni Alden at napaka-gentleman pa kumpara kay Daniel na maangas at playboy. Sinaktan niya si Catherine, kaya dapat lang na kay Alden mapunta si Catherine. Hindi siya masasaktan, magulat tayo kung isang araw i-announce ng Katden na engagement na sila. Katden forever. Ayan, ito naman po yung kanyang komento patungkol dito po, no. Sabi ko nga sa inyo, diba, parang sinabi ni Manny Christopher Min, yun yung kanyang opinion niya yun Sabi niya na baka gugulatin na lang daw tayo ng Katden sa kanilang announcement patungkol po sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kahit na may mga nega na nakakalat ngayon sa social media na parang nagdo-double thinking kung talagang sila ba or what, diba? Kung meron ba talagang namumuong relasyon sa kanila or what. Pero sabi nga ni Manny Christie, meron daw silang announcement baka daw bago or pagkatapos ng kanilang movie. Yun yung ating aabangan kasi talagang nakaamba na yung kanilang mga press con at imposibleng hindi matanong yan doon po sa kanilang press con, diba? So magkakalinawan na. Sabi ni RJ Med, congratulations Miss Nareds for the blessing that God has given you. You deserve it. Continue your support to Katden and to all other inspiring tandems of the Philippine movie tele-industry. We love you and God bless you and your family. Thank you Ma'am si RJ Med sa inyo pong napakaganda at napaka-inspiring na comments, You also blessed by God and your family. Yun din po ang prayer ko for you. Sabi pa ng isa pang viewer natin, Annabelle Belgarde. Pero kung di type ni Kat si Alden, ano yung mga yakap-yakap at hawak-hawak nila, diba? Lalo na nung arrival nila sa airport, gusto ni Kat si Alden at si Alden lang ang nagbibigay ng saya ngayon sa love life niya. Thank you Miss Dars. Kaya nga, yun po yung ilan sa mga masasabi nating ebidensya na talagang totoo ngang may magandang nangyari sa Canada, diba? At nakita naman natin yung higpit na yakap ni Mr. Alden Richards bago sila maghiwalay. Diba yung tinatawag na separation anxiety, parang nagkaroon ng sepangs si Alden Richards nung sila po ay uuwi na sa kanilang mga tahanan mula po dun sa kanilang biyahe, no, from Canada to Philippines. Napakahaba ng 12 hours na biyahe. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!